Malinaw na ang magiging komposisyon ng bagong Senado at may implikasyon ito sa inaabangang impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Narito ang agenda report ni Hannah T. Lumilinaw na ang bagong anyo ng Senado, puno ng veterano, kilalang pangalan at bagong lakas mula sa oposisyon. Senyales ng bagong energy ang unexpected comeback ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Magiging kakampi sila ni Senator Risa Hontiveros na ngayon mas may kaalyado na sa minorya. Hindi rin nagpahinga ang Duterte allies, sina re-electionists Senators Bongo at Bato de la Rosa. Bagsak man sa survey noon, nakabalik sa top 12 si Senator Amy Marcos. Kasama rin si Rodante Marcoleta na dating kongresista. May mga dating mambabatas din na back to the Senate, sina Ping Lacson, dating Senate President Tito Soto at re-electionists na sina Senators Lito Lapid at Pia Cayetano. Tumatawid naman mula Kamara patungong Senado sina Representative Camille Villar na may backing ni Vice President Sara Duterte at Representative Erwin Tulfo na malakas sa masa. Sa composition na ito, pwedeng masiguro ni Senator Cheese Escudero ang pananatili bilang Senate President kung magkakaroon ng blocking bubuo ng majority kasama ang ilang admin vets. Pero ang mas mabigat na tanong ngayon, kaya ba ng bagong Senado na hatulan o iabsuelto si Vice President Sara Duterte sa nagbabadyang impeachment trial niya sa Hulyo? Kailangan ng 2/3 vote o 16 out of 24 senators para mahatulan si VP Sara sa mga aligasyon ng graft, constitutional violation at iba pang high crimes. Kung mananatiling solid ang Duterte block na sinago, De La Rosa, Marcos at Marcoleta at magsasay din si Villar sa pagtutol sa conviction, pwedeng hindi umabot sa 2/3 vote. Kapag manatili ang bise sa pwesto, pwedeng mas lumakas ang kanyang presidential bid sa 2028, lalo na't makailang beses na siyang nagpahiwatig tungkol dito. Pero kung mahatulan siya sa impeachment, mawawala sa karera ang isa sa pinakamalakas na presidentiable. Sa bagong Senate composition, walang garantiyang mananatili sa pwesto ang sinuman, hindi si VP Sara o si SP Cheese. Ang sigurado pa lang, ang 2025 midterm polls maagang nagbukas ng pintuan para sa laban sa 2028. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.